Matapos nga pong sabihin noon ni Klay Thompson sa media na magkakaroon siya ng malaking pagbabago sa Dallas Mavericks, ay in-expect na nga sanang babalik na ang kanyang tunay na shooting. Subalit sa kasamang palad, baliktad ang nangyari sa kanya ngayon matapos magsunod-sunod ang pag-struggle nito sa opensa, lalo ang shooting. Hirap na hirap nga itong maipasok ang lahat ng kanyang tira. Hindi rin naman siya nakapagtala ni isamang puntos last game laban sa Memphis Grizzlies, kaya hindi na nakapagtataka, puro batikos ang natatanggap nito. Maging ang coaching staff ng Dallas nawawala na ng tiwala sa kanya sa naging desisyon nila na tanggalin siya sa starting lineup at paglaruin ng off the bench. Ang mahirap pa dyan, may lumabas na balita ngayong susubukan ng front office ng Dallas na si Nico Harrison na i-offer si Klay Thompson sa trade, pero dahil nga hindi ganun kaganda ang performance nito, bagsak nga ang kanyang trade value at posibleng walang kubunan ang kumuha sa napakalaking sweldo nito. Samantala, kinumpirma ni Coach JJ Redick na ang rason bakit hindi sumama si LeBron James sa lineup ng Los Angeles Lakers sa kanilang 5-game road trip upang pagtuunan ng focus sa kanyang recovery at pagpapakondisyon. Target nga ni LeBron na bumalik at maglarong muli sa Lakers sa November 19 sa kanilang pagbabalik laban sa Utah Jazz. As of now, puro individual practice ang ginagawa nito. Paminsan-minsan nakikipaglaro siya sa mga 5-on-5 practice kasama mga players ng G League team na South Bay Lakers. Since nasa road trip ang lahat ng kanyang mga kakampi, sumasama nga ito sa South Bay Lakers. At base sa balita, halos wala rin naman pinagbago sa laruan ni LeBron dahil andyan pa rin ang shooting at ganda ng katawan at sa pagsalaksak sa ilalim ng basket na siyang tinututukan ngayon, dahil siya na lamang ang kulang sa Los Angeles Lakers lineup at siguradong kakatakutan ng pagbabalik nito lalo kay Coach Redick. Sa kabilang banda, sa pagkapanalo kahapon ng Detroit Pistons laban sa Brooklyn Nets, meron na silang 7-2 win-loss record kung saan sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na taon sila na ang number 1 seed sa Eastern Conference. Sobrang ang nakakamangha ang ginawang ito ng Detroit since less than 2 years ago sila ang worst team sa liga. Kung inyo nga matatandaan, tumabla nga sila noon sa pinakamahabang losing streak sa history ng liga na merong 28 games. Matapos ang ilang mga pagbabago sa pangunguna ni Cade Cunningham, bumaliktad na ang kapalaran dahil sa wakas, isa na sila ngayon sa pinakamalakas na koponan, hindi lang sa East kundi pati na rin sa buong NBA. Kaya malaki ang chance ang mag-compete sila sa playoffs at magkampiyon. Kayang-kaya na rin naman nilang talunin ang ilang mga legit na team, kaya kailangan lang nga po nila ngayong panatilihing healthy ang lahat bago ang playoffs na pinangungunahan ni Cade Cunningham na maganda at napakaganda ang nilalaro ngayon bilang isang all-star.